Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no word to measure what you are. Amahan nga langit nun, tag-iya sa mga kinabuhi. Niini nga takna, aniya kami nagaduol kanimo, nagasangpit kanimo. Kapasalamat kami sa proteksyon nga magihatag kanamo sa mamaayong panglawas, grasya ug panalangin nga among naangkon gikan kanimo. Nagaampo kami amahan nga ikaw magapanalangin sa mga viewers sa tibuok kalibutan nga nagasaksi niini nga pagsibya sa kahanginan. Ikaw magapanalangin kanila Ginoo nga masabta nila Ginoo ang kining leksyon nga isaysay ni Pastor Villaber. Panalangin ang tag-usa nga kanamo mga viewers nga kini mahimo niyang lamdag makahatag kanila og kahayag og makasabot sila Ginoo nga mensahe o makadawat sila kanimo ingon nga ilang personal nga manluluwas. Pasayloa kami sa mga sala. Salamat sa tanan o kining tanan ang gipangayo ug pasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Mga pinanggan ako mga igsoon, malipayon na usab nga pagpakiguban kanimo karon ning laing yugto no usab ning atong tulumanong tingog sa paglaom, special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga nahan-ay kini pinagi sa Balang Kasulatan, pinagi usab sa Sabbath School Quarterly Lesson nga gihan-ay o giplastar kini sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mahigala, lesson number 9, ang atuang suheto nga pagatunan karon, Peter and the Gentiles. Pero sa dili pa, gusto na ko ipibalo kaninyo nga karong adlaw, sa adlawng igpapahulay, adlawng Sabado, mga pinangga ko mga kaigsunan, Petsa 22, kauban ko ninyo dinhi sa Duhali Seventh-day Adventist Church alang sa Power Churches Association Fellowship Rally. Ato ning tabungan mga kaigsunan, no? Salamat kayo kung magkikita kamo alang sa tuang panagiusa nga pagdaig ug pagsimba sa tuang Ginoo dinhi sa maong iglesia. Sa Duhali Seventh-day Adventist Church, Duhali, Davao del Norte. Okay, mahigala, balik ta sa tuang suheto nga nagkanayon, Peter and the Gentiles. So ato matun-an dinhi karon mga kaigsunan, unsa ang role ni Peter para sa mga Hintil o sa mga Hudyo. Ang ato ang K-text may gala makita nato sa Acts chapter 2 verses 38 and 39. Nagkanayon dinhi sa New King James Version. Then Peter said to them, "Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is to you and to your children and to all who are afar off, as many as the Lord our God will call."
So take note of the word afar off. All who are afar off, as many as the Lord our God will call. Sa to pa, dili lang kay kaninyo lang ng mga Hudiyo, apil mang tagalagyo, outside from the Jewish land, apil mga pinangga kong kaigsunan. Alam si mong kasayuran mga higala, si San Pedro may pinakaunang apostoles nga gisugo sa Dios nga nagabuhat alang sa kaluwasan sa mga hintil. Nagpadayon siya nga nagpakita og sa kabayong liderato sa iglesia mga higala sud sa daghang mga kapanahonan, labi na gyud sa nahimo pa siyang kabahin kauban kang San Pablo nga nagbuhat mga misyonaryo didto sa mga hintil, og ang ilang panag-uban mga kaigsunan nahimong usa ka ehemplo sa good leadership sa church, labi na gyud sa iglesia nga diin gilangkuban sa mga Hudiyo o sa mga hintil. Si San Pedro, mga pinangga ko mga kaigsunan, iyang na-integrate ang mga Hudiyo o mga hintil, iyang gi-unite ang mga converts ng mga Gentiles o ang mga converts ng mga Jews, iyang na sagol kininduha. Mga pinangga ko mga kaigsunan, bantayan nato kung giunsan ni San Pablo pag-discriminate. Imagine that. San Pedro, I mean. Giunsan ni San Pedro pag-discriminate ang duha ka mga puntos. Number 1, the absolute law of God and the cultural relative law. Kadtong mga practices lang, mga batasan-batasan lang, mga kaigsunan, o kadtong absolute law of God, giunsa pag-distinguish ni San Pedro para maklaro gyud mga kaigsunan. Kaya nahitabo sa ilang kapanahonan kaniadto nga ang cultural relative law o ang absolute law of God gi-combine na nila mga kaigsunan, malibog na kag-asay absolute law of God ug asa na cultural relative law. So klaro gyud ni San Pedro mga higala para mahusay ang iglesia. Niya, man itong pagkatutukan karon nga usay nagakahitabo ni San Pedro didto sa Jerusalem o sa uban pang mga dapit. Sa panahon sa Pentecostes mga kaigsuonan, sa Acts chapter 2, diyan mo makita lang kasinatian. Pero before that, sa chapter 1 verse 8, nagsulti na mga kaigsuonan nga matod pa sa mabasa nato, matod pa ni Kristo, iyang giingnan ang iyang mga katawhan, ang mga apostoles. Ye shall be my witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. When the Holy Spirit shall come unto you, and ye shall receive power. Buti pasabot mga pinangga kung mga kaigsunan, nga ang mga apostoles makadawat sila og power, kung makadawat na sila Holy Spirit, then mahimo silang witnesses. Where? In Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Sa ito pa, from Jerusalem, Judea, Samaria lang nag-iisip ng mga hintel, og sa tanan kinatumyang bahin sa kalibutan mga kaigsunan. And not long from that, after 10 days, it happened, according to chapter 2, verses 5 to 11, mga higala, nakitaan nila nga nadawat nila ng balang espiritu. O ang balang espiritu, nagkonsad kanila, natingala ang mga tao, sa nagwali na si San Pedro ng mga apostoles, natingala ang mga tao, nga saan yung mga tawhanan ni nga, makasulti man sila Grigo nga pinulungan, nga di man sila mga Grigo, mga Hudiyo man na sila, mga Hebrehanon man na sila, makasulti sila at sinultihan sa Romano. So sa tanang mga naminaw, makasulti sila sa ilahang mga pinulungan ug masabtan mga kaigsunan sa mga tao. That was the gift of the speaking of tongues. Una lugar, ang speaking of tongues may galangan hitabo dito sa Pentecostes, ang ilang gipangyaw-yaw masabtan sa mga naminaw. Speaking of tongues meaning it is the gift of speaking another tongues, meaning another language. Lahi na pun nga lingwahe. If I am a Cebuano, then I can speak English.
Cebuano, I can speak Koreano, I can speak Espanyol. So, kung mahitabo na siya mga kaigsunan, then that is the gift of the Holy Spirit. Unlike sa tuang nahibaw-an karon kuno nga speak of tongues or speaking of tongues nga bla 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 lang nga dili masabtan sa mga tao, nga matud pa ni San Pablo kung dili masabtan kana dili na lang pasultihon kung walay maka-interpret. So basta ang nahitabo nga speaking of tongues masabtan sa mga naminaw. Because the purpose of the speaking of tongues is to easily transmit the message to the ear of the foreigners. Bot pasabot, they were Gentiles, mga kaigsunan. Nakasabot sa mensahe ni San Pedro. Atong masabtan mga kaigsunan nga, ang mensahe ni San Pedro, duha ka butang. Number 1, sa Acts chapter 2, verses 17 to 21, iyang giprove nga ang prophecy sa Old Testament natuman mga kaigsunan. Natuman pinaagi sa powerful works and signs accompanying his ministries as well as through the death and the resurrection of Jesus Christ. So, ang nahitabo nga propesya sa Old Testament natuman sa panahon sa Pentecostes. Mao na gipadako ni San Pedro unya iyang gipasabot og si Kristo nga gitagna sa Old Testament nag-uban sa ilahang buhat sa iyang kapanahonan. Ikaduha, iyang gipadako si Kristo mga kaigsunan. Iyang gi-anunsyo nga si Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Dios Amahan og siya mo ang Mesiyas, ang Ginoo, ang Dios sa tanan. So ato masabtan din mga kaigsunan nga try to imagine ang mga apostoles nabubuwag ba lang espiritu nagtindog sa entablado ng giwali. May tungod silang pagtuo kang Kristo. O sila ang gipatindog mga kaigsunan ni Kristo who were empowered by the Holy Spirit to proclaim the gospel. Aron pagproklamar nga ang maong mensahe maging adaptable and acceptable sa tanan mga kaigsunan. Now, mudritso ta sa conversion ni Cornelius. Imagine si Cornelius may gala o sa siya ka Gentile. Usa siya ka centurion, leader sa mga centurion. Unom ka leader, unom ka mga centurion ang iyang gi-work out mga galaan. Every one centurion nagpasabot og usa ka 100 ka bands, 100 elements of soldiers. Sa ato pa ang under niya mga kaigsunan 600 soldiers, Roman soldiers. Ato masabtan mga kaigsunan nga si Cornelio gyud pagano gyud siya kayo. Pagano gyud according to the record. Usa siya kahintel mga higala. Pinaagi sa pagbubos balang espiritu sa pagpakaylap sa mensahe, usa siya sa nakadungog, usa siya sa nakonverter mga kaigsunan. Balikan nato ang pagkatao ni Cornelio. Usa siya ka tinahod as a Roman officer in Rome, in Judea, and in Jerusalem, and also in Caesarea. Si Cornelius, mga pinangga ko mga kaigsunan, usa siya ka officer nga nag-based siya mga kaigsunan sa usa ka Italian cohort didton dapita. Ang iyang pangalan mga kaigsunan sa kasaysayan na indicate nga usa ka maayo nga basihanan o panig-inan nga mga sundalo labi na gyud ni adtong earlier pa nga panahon mga kaigsuonan sa Roman history sa dihang iyang pagpakigubat o napildi niya ang mga Hannibal, ang Carthaginian general nga kinsay misulay sa pagsulong sa Roman government sud sa daghang mga katuigan. Kung imong sabton, gi-explain sa to ang author nga si Cornelio mga kaigsunan, usa ka dili ordinaryong military officer. Bantugan nga military officer mga kaigsunan. Pero, despite sa iyahang pagkabantugan nga military officer, usa siya ka God-fearing man. Usa siya ka tao nga madyusnon, usa ka tao nga maalagaron,
iyang panimalay nagaalagad, ang iyahang panimalay nagasimba, mga pinangga ko mga kaigsunan. Tungod siyang kinasingkasing nga pagsimba, mga kaigsunan, ang Diyos nagpadala kanyang manulunda sa pagpahibalo sa mensahe ngadto kaniya. Si Cornelio, mga kaigsunan, mituo nga ang Diyos nga dapat pagasimbahon, mao lang jud ang Diyos nga nagabuhat sa langit, dagat ug yuta. Iyang gidawat ang authority, mga kaigsunan, sa maong manulunda nga diabot ngadto kaniya. Imo masabtan, the record said nga si Cornelius konbertido na. Pero imuhang may baluan nga bisag konbertido na siya, pagtungha ni San Pedro ngadto kaniya, miyukbo gyapon siya kang San Pedro. Sa ato pa naaghapon iyang pagka-idolatry, pagka-idolator, pagsimbag tao, kay naanal ba siya magsimba og emperor, simbahon ang emperor as God. So panapaminaw niya nga si San Pedro daw emperor, gisimba niya bilang God. Another, wala pa matanggal siya ang pagsimba niya kang Mitra, nga mao'y iyahang Diyos-Diyos. So, bisan patuod o konbertido na siya, mga kaigsunan, sama kanimo o kanako, bisag Adventista na sa daghang kay panahon, daghan pag mga butang nga dapat pang tunanan. Sa to pa, ang atong Christian walk, mga kaigsunan, dili mo end sa dihang na-converter ta sa pulong ni Kristo. Kung na-converter ta sa mga mensahe ni Kristo, dili ka diya lang taman. We need to walk and grow farther. Mutubo pa ta. Munang kaniadto, bisag bago pa ta nabautismuhan, daghan pa tag mga sinultihan nga dili gyapon accepted sa pagka-Adventista. Pero ngadto magka-refine. Sa una, bago pa na-converter, mamalikas pa. Pero karon na refine na. Because we will be learning as we walk hand in hand with Christ along the way. Okay? Sama kang Cornelius. Pero imo makit-an karon dinhi, mga kaigsuonan, nga si San Pedro mismo, dugay nang naglakaw kauban ni Kristo, pero sa dinha nga ni-appear na siya ngadto kang Cornelius, sumala sa buhat Gs 34 o 35, when he began to speak, matud pa ni San Pedro, I now realize how true it is that God does not show favoritism but accepts men from every nation, the one who fears Him and does what is right. Si San Pedro, nagsulti siya nga ako nakarealize jud ko nga tinuod gyud ang Dios wala magpili og mga tao, ginadawat niya ang mga tao nga matinud-anon nga nag-alagad kaniya. Mga kaigsunan, para na to, di na ta makurat, ana. Pero, kung nakaila kang San Pedro o kinsa siya, makaingog ka nga, speaking through testimony, speaking through experience. Kasi San Pedro, mga kaigsunan, kinsa siya, mananagat, unsa pa, hambugiro, gilimod niya ang manluluwas. Pero, tungod sa iyang pagkasinsiro, siya kasing-kasing, gikabig gihapon siya ni Kristo, mga kaigsunan, hangtod nga totally na bag-og yun, si San Pedro, mga higala. Ang Diyos, mga kaigsunan, mudawat siya sa tao nga matinud-anon. Ang Diyos, walay pili sa mga tao, pero ang tanang tao iyang dawaton, pero dili ang relihiyon, tanang relihiyon iyang dawaton. Tanang religious people, dawaton sa Diyos, pero dili tanang religion, dawaton sa Diyos. Ngano? Si Cornelius, mga kaigsunan, was a religious man. That's why he was accepted by God. Pero it does not mean nga ang religion ni Cornelius gidawat sa Dios. Kaya nga naman, nganong gipaadtuan pa man siya manulunda, nganong gipadala pa man si San Pedro dito para mahibalo siya. So meaning, patudluan pa gyud siya. Like kaninyong tanan nga naminaw karon, nagpaminaw karon, nagtanaw karon sa tuwang programa. Ibutang ta, dili mo Adventist. Wala pa mo sa iglesia nga matuod, pero kinasing-kasing mo nagsimba sa Dios. Ang Dios sa langit nakakita kanimo. Padad ang kanyang mensahero. Wata kay balo, I'm sure, nga kining programaha, nga nahatod diha kanimo, may hinungdan nga mapukaw ang imuhang pag-alagad. Di ba? O magiyahan ka sa dalan sa pagkamatarong.
Abi ninyo mga pinangga ko mga kaigsunan. Kinsa si San Pedro. Sa buhat Kapitulo 10, gipakitaan ni siyang pananaon nga walay paganganlan og mahugaw og bastos ang mga tao nga gibalaan na sa Dios. Buhat 10:28. Sa to pa nasabtan ni San Pedro nga ang iyang pananaon nga nakita nito sa bukid sa rooftop sa balay ni Simon nga magtatabas. Simon the Tanner man sa English. Magtatabas og panit. Parehas lang duha Simon Peter lang siya. Kadto yung nakitaan nga pananaon nga daghang klaseng mga mananap nga nakitaan nga giingnan sa tindog Pedro kumaon kag mag-ihaw ka. Nya pa man siya mukaon kay wa pa masuli ang tiyan og mahugaw sukad gidala og balik sa langit. Gipasabot sa Dios nga ang mensahe adto nagpasabot nga ang tao mga hintil nga ngilad hugaw para kaninyo sama sa mga mananap nga mga mahugaw. Ayaw ninyo nganlig dili balaan kay gibalaan na sila. Sa to pa wa pa siya gisugo paingon kang San Pedro kang Cornelius. Samtang si Cornelius gipasidan-an sa mga manununda, si San Pedro pod gi-work out sa Holy Spirit pinagi sa pananaon. Pero kinsa si San Pedro? Galacia 2:11. Suko kay si San Pablo kaniya. Ang record na kaniya giduwat-duwat niya siya tulisok naong ug naong. Gikasab-an siya ni Pablo. Kabalo ka kung si problema? Kaysa wala pa mangabot ang taga Jerusalem, sila si Santiago, si Pedro, nagkik-fellowship na sa mga hintel. Magkikaon na sa mga hintel. Pag abot sa taga Jerusalem, naunsa man nga si San Pedro, mitindog magmilikay. Ang uban pong mga Hudiyo, ni suundog pod, ni laylo. Kay hadlok madamay, murag og karon ko pong panahon na sa tuwa. Og nay LCM supporter din inyo laman noon kay basig madamay mo. O maor gyud. Pero nag-ingon ang Dios, wala ko magtinig og tao. Wala ko'y gipili nga unsa-unsa dina, bisag kinsa. Basta matinud-anon akong dawaton. Kabalo mo mga pinanggahan ko mga kaigsunan. Kung imong basahon, nindot kayo, ang giwalihan, gikunsaran sa manulunda sa Dios, giredy siya sa balang espiritu, ang magwawalipod, gikunsaran sa balang espiritu, gipahibaludaan sa balang espiritu, para mag-abot silang duha mga kaigsunan, nga pulos motivated by the Holy Spirit. Babitaw na ako siya magmensahe taming Ginoo ba ni mismo balang espiritu nga mapasabot na mo siya. Pwede ato po siyang anaon pag-ampo mga kaigsunan nga Ginoo mo adto min ng tawhana. Kung sari po siya sa balang espiritu, sama sa pagkunsad mo kanamo para magkasinabot, masabtan dali ang mensahe. Pagkanindot anak mga kaigsunan, buot lang gipasabot nga ang conversion ni Cornelius is not the work of Peter nor a work of any human being, but a work of the Holy Spirit. Trabaho sa balang espiritu, mga pinangga kong mga kaigsunan. Now, adto ta sa vision ni San Pedro. Si San Pedro, mga kaigsunan, sa wa pa siya mo kontak kang Cornelius. Giplastar sa Ginoo kaniya ang tanan. Kaya nga naman, kabalugid ang Ginoo, nga mudirikta siyang sugo ni San Pedro, di gyud mo sugot San Pedro, kaya nga naman, dugay na kay na nga balaod sa mga Hudiyo. Palisina sa simbahan sa mga Hudiyo nga dili magkigharong og mga hintil. Kaya ang mga hintil bastos mahugaw og dili balaan. Busa gipasabot pag-ayo sa Dios ngadto kang Pedro og unsa ang baruganan sa iglesia. Kabalo ang Ginoo nga daghang problema San Pedro sa iyang pag-adto dito. Pero, ang Ginoo nagtugot nga dito siya mupuyo ni Simon the Tanner. Si Simon nga magtatabas og panit mga kaigsunan sa mananap. Kanang Tanner mga kaigsunan o magtatabas og panit, di na madawat sa mga Hudiyo. Sa lungsod, bawal na. That's why dito siya nagpuyo daplin sa dagat. Kaya nga naman, muhikap og patay. Mugamit pagyod og mga panit nga iya sa patay. So dili na madawat sa balaod sa mga Hudiyo.
Gitugot sa Ginoo dito siya mopuyo. Kaya nga naman, para sa mga Hudiyo, babag katong iyang trabaho ni Simon the Tanner sa pagwalis may balita, sa pagdaog hamiling kalag. Pero dito si San Pedro gipaabot sa Ginoo para preparasyon nga masabtan niya nga ang mensahe nga ihatag sa Dios kaya pinagis pananawon sa udtong tutok dito sa rooftop. Masabtan niya nga wala nay isipong tao nga mahugaw. Kato si Simon the Tanner dito madawat hugaw to. Tungod siyang panginabuhi. Nga maghiwa siya mga mananap nga patay. Nga mga panit ilapag yung gamiton ipangsulob imong sinina. Preparasyon kato nga masabtan nga ang mga hintil di na tawgon og mahugaw o dili binalaan. Mga pinangga ko mga kaigsonan, ang punto rin karon. Unsaon na to pagtagad ang mga taong dili sakop sa atong iglesia. Kinsay nag-create og wall o prejudice. Sila, basi bayak kita. Naay mga tsansa na unta nga makawalit sa mensahe ngadto kanila pero kita ang dili. Nanay tsansa nga sila na ang nanawag para maminsahian usay kita ang dili kay dunay palisi o kultura nga nagbabag mga kaigsunan. Ako maguol ko nga makadungog malipay unta ko makadungog nay mingon nga pastor asa man nimo adto kay gusto naming mag-Adventista. Tubago na ko nga pangita ang pinakaduol nga iglesia sa Seventh-day Adventist Church. Ang nahitabo mga kaigsonan, pag muadto na sila sa simbahan, dili dawaton kay kuno listener sa Loud Cry Ministries. Grabe ba? Maunay ni duol kay magpabautismo, maunay ni duol kay magpa-Bible study, pero tungod sa palisi. So who created now the wall of prejudice? The Jews did it. The Pharisees and scribes did it. Sila ang nag-create sa wall of prejudice against the Gentiles. But the Gentiles remain humble and hungry sa pagdawat sa kamatuoran mga kaigsunan. That's why gisugo si San Pedro sa pagwaling ato kanila gipakita pinaagis mga pananawon. Dito pagyon sa Jerusalem mga kaigsunan. Kabalo pag mo kusay nahitabo sa Jerusalem. Ang nahitabo dito sa Jerusalem mao ni dunay decree mga kaigsunan nga ang mga decree meaning policy. Naay policy nga nahitabo sa simbahan nga ang tanang mga Gentiles bago sila dawaton into Christianity dapat they should become first a Jew. Nan kay requirements pa kaudiyo tulion man. Ayaw kalimot nga si San Pedro gigamit sa Ginoo pag-distinguish between the two, the absolute law of God and the cultural relative law of the people. Ang absolute law of God meaning maog yun ay standard of God. Maog yun ay iyahang standard requirements of salvation. Ang cultural relative law, mga policy sa iglesia, mga kaigsunan. Nagkaguliang ang Jerusalem. Kay ang tanang mga hintil nga nangabot dito nga nabautismuan, bisan dito sa nagkalanglaing mga dapit, mga kaigsunan, outside Jerusalem, gusto nilang mahimong sama kanilang mga tinuli. Moto'y grabing conflict. Pero gipasabot pag-ayo mga kaigsunan. Gipasabot pag-ayo nga ug unsa lang ang absolute law of God. It was justification by faith. It was justification by faith. Maulang gyud mga kaigsunan ang requirement. Brethren, I would like to tell you, sometimes in our church, doon ay panagkabangi mga kaigsunan, doon ay mga problema nga may tabo sa atong iglesia. Kaya doon ay palisi nga na-approve, nga ang palisi sometimes mura nag-circumcision nga nahimong requirement sa kaluwasan. Nga kana nga palisi, kung dili nimo na tumanon, di ka maluwas. Ihulog ka sa iglesia, kay wa nimo tumana ang palisi. The same with Jerusalem Council.
Pero ang gipasabot ni San Pedro kang mga sa mga apostoles nga what is the basic absolute law of God didto ta. Unsa ang basic requirement for salvation didto ta. In other words, let's go back to the Bible. It's the blood of Christ. Ang importante mga kaigsunan. We need to avail the blood of Christ. Sometimes ang ato ang priority, mauna ang policy. Mauna ang relative cultural policy. Wa na ta sa absolute law of God. Let's go back to the basic requirements of salvation. Mga kaigsunan, gusto na ako ipasabot kaninyo. Ang buhat kapitulo 10, nga balikon ako nakakita San Pedro nag-ampo kay gigutom. Nangandoy makaon, nakakitag pananawon nga ang habol gitunton gikan sa langit nga puno sa nagkanang mga mananap, mahugaw nga mga mananap. Tulo ka bisis giingnan siya, tindog Pedro, kumaon kag mag-ihaw kag kumaon ka. Katulo po siya nito magdili ko Ginoo mukaon. Kay wa pa masudli akong tiyan og mahugaw sukad. Katulupon mitubag ang Ginoo, ayaw panganlig bastos og dili binalaan ang mga butang nga ako nang gihinluan. Kani nga punto mga kaigsunan, gihimo kani nga argumento nga ang tanang mga gibawal sa Leviticus 11 o Deuteronomio 14 pwede nang kaunon sa panahong Kristiyanos. But actually, it's very clear. Matod pa sa buhat 10:28. Kamo rin mga balaang kasulatan din na. Please read it. Acts chapter 10, verse 28. Matod pa rin he said to them, kining he referring to Peter, he said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with a Gentile or visit him. But God has shown me that I should not call any man impure or unclean. Para masayod mo mga igala, kining nga version is New International Version. Kadto diyang mga mananap nga nakita nga dili panganlag mga mahugaw og bastos kay gilimpyuhan na. Nag-refer dito sa tao nga mga hintel o nibisan kinsa. Why ipapili mga kaigsunan? Because God does not reject anyone. He accepts anyone who is sincere and honest in surrendering to Him. Tanan iyang dawaton. Bisan pa ngilad siya background sa ngilad sa mga hintel, dawaton gihapon siya. So I mean, dili magamit kini nga bersikulo nga argumento nga ipakaon na ang baboy uban pa because wala na sa isyu. Ang isyu nga gisgutan dinhi ang pagdawat sa mga hintel og dibisan kinsa nga mga dautan nga naghinulsol dawaton sa tiilan ni Ginoong Hesus. Your
Magampo ta mga kaigsunan. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Dalaygon ikaw sa nga tanan og salamat sa mga uban mo kanamo hangtod karong takna. Salamat sa mensahe ug salamat sa kaalam. Amo kini masabtan ug unta amo kini kinabuhian. Hinaot ikaw magapanalangin kanamong tanan labi na sa mga nagpaminaw ug nagatan-aw nini nga programa. Panalangin ni in town ang tanang mga nagasuporta, ang nagaboluntaryo ug ang tanang kapamilya sa LCM. Ug ang tanan magbubuhat sa tibok naong sa yuta sa organized work sa Seventh-day Adventist Church Worldwide, imong panalanginan. Kining tanan na magitugyan kanimo gilaman nga madawat pinagisngalan ni Hesus nga among maluluwas. Amen.